Hello mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid at dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Nagkaroon po ng payo, ito pong si Chis Escudero, alam naman po natin na maingay din po ngayon sa mundo ng social media ang pangalan po ni Chis Escudero mga kapatid. Dahil nga po, minsan ay nag-iiba din po siya ng kanyang pananaw pagdating po sa mga nagiging tayo nito, mga kapatid. Di po natin alam kung saan po ba talaga at ano ang magiging direksyon na tatahakin po ng Senado sa mga darating na panahon mga kapatid. Lalo't lalo na magpapalit na naman po ang bagong liderato at papasok na naman po ang 20th Congress mga kapatid. Nagkaroon naman po tayo ng bagong panayam at nagkaroon po ng bagong pahayag itong si Chis Escudero kaugnay po sa napipintong impeachment trial na mangyayari daw po sa mga darating na panahon at pinayuhan niya ang mga kasama niyang kongresista diyan sa mababang kapulungan ng Kongreso na mag-aral po, mag-aral sila at mangalap ng mga sapat na ebidensya upang hindi na po magkaroon pa ng pagkakaantala sa mga ipipresentang ebidensya at tinuturuan niya na ang mga uupong hukom ay mag-aral na at humanap ng mga sapat na ebidensya na makapagpapadiin daw po dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang naging pahayag po ni Chis Escudero. Chis Escudero sa Kamara, mangalap ng ebidensya kontra kay Vice President Sara Duterte. Siguro, ipapayo ko na lang sa kanila na imbis na manggigil sila at madaliing magsimula, mag-aral na lang sila, asikasuhin ang pagkalap ng ebidensya para sa gayon, pag nagsisimula na ang trial ay wala nang delay dahil sa tagal na namin na hindi nag-trial ay wala na silang dahilan, palusot o rason para hindi pa maging handa. So, yan po ang naging pahayag ni Chis Escudero dahil alam naman po natin, ito pong House of Representative, minsan hindi rin po talaga sila, hindi rin po nila napaghahandaan, ang kanilang mga gustong mangyari sa mga nalalapit na panahon at ang kanilang mga ipinipresentang ebidensya, laban po sa mga ganitong umuusad na problemang kinaharap po ni Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, talagang habang pong nakaupo ang Marcos administration, talagang hindi po talaga mawawala ang ugong-ugong na pagpapatalsik po, lalong-lalo na isampa na po at nasa Senado na po ito. Nasa kamay na po ng Senado kung papaano po pagugulungin ang bola. Kaya po nag-file na rin po ng petisyon ang kapo po ni Vice President Sara Duterte at question na rin po sa Supreme Court ni Vice President Sara Duterte ang legalidad po ng ika-4 na impeachment complaint na inihain po sa House of Representatives, mga kapatid. Sinabi niya po na wala pong mga basihan at wala pong sapat na ebidensya ang mga problemang ipinupukol laban po sa kanya, mga kapatid. Tanging ang Supreme Court na lang po ang makapag-aaksyon. Ano po kaya ang magiging aksyon ng Supreme Court laban po sa mga idinulog po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang kampo dito po sa House of Representatives, dito po sa Supreme Court, ang pakikipaglaban po ni Vice President dito po sa mga kongresista na malapit na pong matapos ang kanilang mga termino. Kaya mga kapatid, ang pakiusap lang natin, pumili po tayo ng mga sapat na leader na mga hindi po nanggigigil sa kanilang mga kalaban sa politika dahil nakita po natin ang tinakbo ng Marcos administration sa pamumuno ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez dito sa House of Representatives. Tumakbo na po ng 3 taon ang kanilang panunungkulan. Nakita po natin ang kanilang mga naging galaw. Ang tanong po natin dito, ang mga taong iboboto nyo po ba ay pilit nyo pa rin po bang ibabalik ang mga ito? Ang tanong dito, nakapagsilbi po ba ito sa ating lungsod? Nabigyan po ba ito? Nakapagbigay ba ito ng maayos na pamumuhay? Habang po pilit po nilang ginigipit ang pamilyang Duterte, ay nakapaglilingkod po ba sila ng sapat sa inyong mga komunidad para po pilitin niyo pa pong maibalik ito? Nakikiusap tayo sa mga kababayan natin, mga Pilipino, Diyan po sa lugar ng Rizal, sa lugar ng Laguna,
sa lugar ng Marikina, 'di ba? Sa lugar ng Maynila, 'di ba na matuto tayo sa lugar ng Surigao. Pakita natin no ang ating puwersa kung paano ginipit ang mga Duterte no mga kapatid. Kaya nakakalungkot no. Mag-aabang tayo sa tunay na nangyayari po sa ating lungsod at sa ating bayan no. Kung ano po ang tatakbuhin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte no. Yun lang po ang masasabi diyan at kilala niyo naman po no. Ito pong broadcaster at isa pong host ng Wawawi na walang iba po si Willie Rebillame na pinasok na po ang mundo ng politika sa pamamagitan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman po natin, si Willie Rebillame po ay isa sa mga naging host po ng Hakbang ng Maisog. Nagkaroon po ng rally at nakita naman po natin kung paano nakita ng maraming Pilipino ang naging tayo ito ni Willie Rebillame, no? Kaugnay po sa mga paninindigan niya pagdating po sa Pangulong Duterte. Pero ngayon po nakikita po natin may mga lumalabas po na itong si Willie Rebillame ay nakikipagkulong, nag-courtesy kay Martin Romualdez, nagpunta sa Malacanang, nakalasda upang palad sina Lisa Araneta Marcos, sina Bongbong Marcos, at wala na po tayong aasahan. Nasaan po ang mga dating naging pahayag ni Willie Rebillame patungkol po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay humanga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at siya po, si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ang naghikayat sa kanya na pasukin po ang mundo ng politika at ito po ay tinanggap ni Willie Rebillame. Pero ngayon po, mukhang nagbabago po ang tayo ni Willie. Mag-ingat po tayo sa taong ito, no? Mag-ingat po tayo, no? Tayong mga sumusuporta po sa mga Duterte, ay pilitin na natin na ipasok na po natin ang PDP laban senator. Bigyan natin ng sapat na bilang upang makaupo ang mga PDP laban senator. Huwag na po nating iboto ang mga ganitong klaseng politiko, no? Napapasok sa mundo ng politiko at eto nga, no? Dahil nga napipinto ang nalalapit na impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Basahin po natin ang naging pahayag po nito ni Willie Rebillame, no? Napakawalang kwentang tao. Hindi niya alam kung saan siya papanig, kung sa kaliwa o sa kanan. Kaya please lang tayo, magising tayo. Huwag natin iboto ang magitong klaseng uri ng politika na ginagamit lang po, no? Ginamit ito sina Pangulong Rodrigo Duterte, no? At ngayon, iba po ang kanyang nagiging tugon. Ito po ang sabi niya, ikaw sa tingin mo, anong batas ang gagawin ko? Ikaw sa tingin mo, anong batas gagawin ko? Baka may suggestion ka. Una talaga, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Matulungan talaga ang batas dapat para sa mahihirap. Marami na tayong batas na ginagawa. Ikaw sa tingin mo, anong batas ang gagawin ko? Ikaw, ibabalik ko sa iyo, baka may suggestion ka. Yan po ang naging tanong, no? At alam naman natin itong si Willie Rebillame, mga kapatid, nagkaroon po ito ng pahayag patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte at ang sagot niya po ay ganito. Kung mapapatunayan daw po, pag naging senador siya, ay kung mapapatunayan na ang mga sapat na ebidensya ay nakalap, titignan niya kung ang mga ebidensyang nakalap ay maayos, siya po ay boboto pabor upang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Base daw po sa kanyang mga magiging tingin at magiging desisyon. Kung ang ebidensya ay malakas laban kay Vice President Sara Duterte, ang kanyang magiging boto ay yes para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Kung hindi naman daw po malakas ang ebidensya na nakita ng mga nagsasampa upang ipatalsik si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang isang vice-presidente ng Pilipinas, ay boboto daw siya ng no upang hindi mapatalsik si Vice President Sara Duterte. So, alam nyo po mga kapatid, may boto siyang yes, may boto siyang no. Hindi natin alam saan po pwesto itong si Willie Rebillame, mga kapatid, no? Ito ba ay nakahanay sa mga Duterte o nakahanay sa mga Marcos? Hindi natin alam, dahil nakikita po natin nakipag-courtesy call na po ito at nagsalita na rin to si Willie Rebillame noon pa
na hindi siya kaaway ng pamilyang Marcos, mga kapatid. Ngayon pa lang, please lang, wag nyo nang iboto ang mga ganitong klaseng uri ng politiko na bababuyin lang po at gagamitin ang popularidad ng ibang tao upang makaangat sila at makapwesto sa mundo ng politika. Dahil alam naman po natin kung bakit pumasok ko yon sa politika si Willie Revillame, ay wala na po itong lugar sa mundo ng entertainment at nalalaos na po si Willie Revillame at wala nang kumukuha ng mga istasyon. Kaya ang pinasok niya ngayon ay mundo na po ng politika, mga kapatid. Huwag nyo na pong pagbigyan. Sa mga Duterte supporters, mag-isip-isip kayo kung ang mga itong klaseng politiko ay iboboto nyo pa. Kayo po mga kapatid, magkomento lang kayo dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood po dito sa Politika Artista PH.